At ayun nga ho guys etong si Laila de Lima, nanalo ho yung kanilang Akbayan Party List. So, ang uupo sa Kamara de Representante dyan, isa na si Chel Jokno, tapos itong si Laila de Lima at kung sino pa yung mga kasamahan nila na nominee. Ayan ho. So, tinawagan nga daw ito ni Martin Romualdez itong si Laila de Lima na inalok yung pwesto na bakante bilang prosecution ng mababang kapulungan doon sa impeachment trial ni VP Sara, no? So, tinanggap naman ng lola ninyo ang alok ni Martin Romualdez. Ayan ho. Yun nga lang, medyo may konting bad news. Ayan. Kasi, ayon nga sa lumabas na article ng GMA News Online, Court of Appeals nullifies the Lima acquittal by Muntinlupa Regional Trial Court. So, napag-google ang inyong lingkod, guys, kasi di ko maintindihan itong nullify na ito. So, ayon sa ibig sabihin sa definition ng nullify is to cancel out. Ayun is to cancel out or invalidate. Ayan ang ibig sabihin ng nullify. So, ito ba ibig sabihin cancela ng Court of Appeals yung ginawang acquittal ng Muntinlupa Regional Trial Court dito kay dating Senador Laila de Lima. Ayon dito sa balita na ito. So, ano ito? Hindi pa nga nakakaupo si Laila de Lima, ayan na, ang sumalubong sa kanya. Katatanggap pa lang niya kahapon ba yun yung tinawagan si ni Martin Romualdez na gagawin siyang isa sa prosecution panel ng mababang kapulungan diyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ayan ho. This is a bad news for Laila de Lima. At binilita dun ho ito sa 24 oras kanina lang. At nagtaka nga daw itong si Laila de Lima sa naging pahayag nitong Court of Appeals. Ayan. The Court of Appeals has declared null and void the decision of the Muntinlupa Regional Trial Court to acquit former Senator Laila de Lima and Ronnie Dayag charges filed against them. Ayan ho. So, pinapawalang bisa ito, di umano pinapakansela ng Court of Appeal. Pero ayon sa balita sa 24 oras, mag-aapila ata itong si kampo ni Laila de Lima diyan sa Korte Suprema. Ayan. So, abangan natin yan, guys. So, ayun nga ho, dahil nga tinanggap ito ni Laila de Lima na Chel Jokno ang pagiging prosecution panel diyan sa mangyayaring impeachment trial ni VP Sara diyan sa Senado, hay nako, di magkikita na naman si Laila de Lima at si Peter Alan Cayetano. Diba nung dinakip ito si Pangulong Duterte, nagkaroon ng mainitan nasagutan itong si Laila de Lima at saka si Peter Cayetano. Ayan. So ngayon, magkikita ulit sila dyan sa ANES impeachment trial ni VP Sara. O dagdagan pa natin ito si Jingo Estrada na nung nakaraang hearing ni Risa Hontiveros dyan kay dating Pangulong Duterte sa Senado, ginisa din ito ni Jingo Estrada si Laila de Lima. Dahil ayon dito kay Jingo Estrada, noong kapanahunan na si Laila de Lima pa ang DOJ Secretary, ayon kay Jingo Estrada, may mga biktima ng EJK, 87,000 ang nadedo. Bakit daw hindi ito pinaimbestigahan ni Laila de Lima na dating Department of Justice Secretary na isa sa pinakamataas na cabinet member ng bansa? At tinawag pa nga ito ni Jingo Estrada si Laila de Lima during hearing dyan sa Senado na incompetence. Ayan. Dahil hindi niya napaimbestigahan yung 87,000 na dedo na biktima ng EJK. O bakit ngayon parang ganun ang sinasabi ni Jingo Estrada na bakit ngayon gusto yung paimbestigahan si Pangulong Duterte samantalang ang iyong nung ikaw ay nanunungkulan bilang Department of Justice Secretary, may mga kaso doon na 87,000 hindi mo pinimbestigahan ng mga nadedo din.
Wala kang nagawa doon. Bakit ko ito na-open uli ngayon? Dahil uupo ho si Laila de Lima sa impeachment trial ni VP Sara bilang isa sa prosecution panel. So, di magkikita na naman sila, mag-reunion si Laila de Lima at si Senator Jingo Estrada doon sa Senado. So, ano sa tingin nyo mangyayari? O, di ba? So, eto ikwento natin. According kay, kay General Bato, yung sistema ng impeachment trial ni VP Sara diyan sa Senado, kailangan makakuha ng 9 votes itong si VP Sara para mabasura itong impeachment case na isinampa sa kanya ng mababang kapulungan. So, 24 silang senador. So, 2/3 ang kailangan para ma-convict ito si Sara Duterte. So, that is 16 dapat na senador ang bumoto para ma-convict si VP Sara. Culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust, mga ganun kasi yung mga articles of impeachment. Depende yun kung anong hahawakan nila Laila de Lima. So, dito sa nanalong senador sa midterm election ngayon 2025, 5 dito ay dito kay Sara Duterte, in favor kay Sara Duterte. Sino-sino yung mga yon? Si Bongo, si Marcoleta, si Senator Bato, si Amy Marcos at si Camille Villar. Ayan ho, dahil inendorso ito ni VP Sara, no? At saka talagang malapit ito sa mga Duterte, itong mga Villar ay magmula sa kanyang tatay at sa kanyang nanay. Ayan ho. Plus, ang kapatid ni Camille Villar na si Mark Villar ay kasalukuyan din na senador. So, magiging 6 na. Pag nabuisit pa itong si Jingo Estrada, magiging 7 na. Dahil makikita na naman ni Peter Cayetano si Laila de Lima, magiging 8 na. Idagdag mo pa si Robin Padilla, 9 na. Yun. Sila palang 9 na yun. Enough na yun para mabasura ang impeachment case na isinampa na mababang kapulungan dyan kay Sara Duterte. Kamusta naman sila Lauren Ligarda? Kamusta naman sila Mig Zubiri at iba pa? Because guys, ayon sa mga sa mga eksperto na na-interview diyan sa ABS-CBN, kailangan makapagpakita ito ng solid evidence ang prosecution, para ma-push itong impeachment case na final nila sa Senado. Ito nga guys, pakinggan natin ang paliwanag ni Senator Bato dito sa interview niya sa Net25. So, kailangan namin para safe si VP Sara na hindi siya ma-convict is we need 9. Kasi 24, totals of 24 is 16. Okay. We need 16 to convict VP Sara. At we also need 9 to save VP Sara. So kung may 9, ang maiwan is 15 na lang sa kanila. So hindi na ito yung number na 16. So we need 9 na natututol na hindi siya i-convict. So yun nga ho, kasi kung boboto ang 9 para ma-save si VP Sara, ang matitira doon sa 24 na senador ay 15 na lang. Ang allowed na nakalagay sa kanilang Senate rules dyan sa impeachment na yan, at least 2/3 votes, which is 16 senators dapat ang vote ng yes para ma-convict si Sara Duterte. Kaso mo, hindi naman natin sigurado yan na lahat sila mag-say ng yes.